Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ganoon na rin sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. At para po doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, at pakishare na rin po nang sa ganon lumaki ang ating community at maraming makaalam tungkol sa mga isyong pinag-uusapan natin dito sa aking munting channel. Bago po tayo magtuloy-tuloy, aking pong i-recite ang ating EJ Morse prayer para paalalahanan na naman ang ating mga public servants na itigilan na ang pagiging mga arogante at tigilan ang kanilang pagiging tamad, tigilan ng pagnanakaw. At nasa ganun ay maging effective ang kanilang pagsiservisyo sa mga mamamayang Pilipino. Ito yung ating EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad. Maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid. Di namin kayo tatantanan. Okay. Tuloy na po tayo dito sa ating topic. Itong ating topic ay tungkol doon sa nakaraang hearing. Yung last hearing na ginawa nitong nung third hearing na yata yan, ni Amy Marcos sa kanyang committee na Committee on Foreign Relations. Ngayon, finally, itong si Senator Chis Escudero, si Senate President Chis Escudero, ay may ginawang tama para sa ating mga mamamayang Pilipino. Ito yung kanyang pagsita, kanyang pag-reject, at kanyang pagpapalaya dito kay Special Envoy Marcos Lacanilaw sa pagkakadetine ni Marcos Lacanilaw diyan sa Senado. Ito yung dahilan, sa kadahilanang kinontempt siya ni Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa. At hindi nagustuhan ni Chis Escudero yung ginawang pag-detain ng wala pa siyang approval. Kasi yung pagko-contempt ng Senado, ng mga senador, ay dapat pipirmahan yan for approval ng Senate President. At hindi na ginawa yan. Atat na atat, itong sila Amy Marcos, atat na atat, itong sila Bato de la Rosa, na meron silang maipakulong para man lang sikat sila sa mga nanonood. Para hindi masabing wala namang direksyon at walang nangyayari diyan sa ginagawa nilang hearing. Na sa totoo naman talaga, walang nangyayari. Lahat ng mga tanong nila ay naitanong na ng mga previous hearings. Walang nabago. At ang sagot ng mga resource persons ay ganun pa rin. Wala talaga. Pinaiikot-ikot lang nila. Gusto lang talaga na exposure. Gusto ng publicity. And finally, sabi siguro ni Bato de la Rosa, kailangan magpasiklab na tayo rito. Kailangan magpayanig tayo rito. Ang problema, ang kanilang kinontempt ay itong si Marcos Lacanilaw. Yung kung iisipin natin doon sa grupo, siya yung lame. Walang kamandag to. Itong pinakulong nyo, Bato de la Rosa. Bakit hindi ang pinakulong mo ay si General Torre? Kung talagang astig ka. Amy Marcos, kung talagang astig kayo, ang ipinakulong nyo dapat itong si General Torre. Yung may kamandag. Gusto nyo lang kasi magpasikat eh. Gusto nyo lang na sabihin ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga maka-Duterte, mabuhayan ng loob. Diyan sa inyong ginagawang hearing na walang nangyayari. So kinanaan nyo rito si Marcos Lacanilaw na alam nyo hindi papalag.
Bakit hindi nyo sinubukan si General Torre para mas matigas tingnan, mas astig kayong tignan? Kung si General Torre ang pinakulong nyo, dapat si General Torre o kaya si General Marbil o kaya si DOJ Secretary. Kung talagang astig kayo. Wala eh. Lumalabas talaga, publicity stunt lang yan. Gusto niyo lang magmukha kayong hindi kayo magmukhang lame. Gusto niyo medyo may dating kayo diyan sa mga tagahanga nyo para medyo mabuhayan ng loob itong mga supporters ni Digong Duterte. Kaya lang, napahiya lalo kayo din sa ginawa nyo. And finally, itong si Senator Chis Escudero ay may ginawang tama na matagal na naming hinahanap sa kanya. But of course, hindi pa tapos ang issue natin, Senate President Chis Escudero, diyan sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi ka pa nakakalagpas dyan, hindi pa natin tapos na issue yan, yung tinatawag natin na fourth with. Na dinideny mo at sinasabi mo, sinabihan mo pa si former Associate Justice Ascuna na bakit hindi ang salitang immediately ang nilagay nyo dyan sa Constitution. Yan ang malaking sablay mo, Chis Escudero. Kaya ka ba bumabawi? Bumabawi ka ngayon dahil alam mo, malaking sablay ang ginawa mo. Ang laki ng sablay na ginawa mo doon sa sinabi mo na dapat ang nilagay nila Justice Ascuna sa Constitution ay immediately at hindi forthwith. Samantalang, kahit anong dictionary buksan mo, again, Senate President Chis Escudero, ang forthwith ay immediately. May karugtong pa nga yan na without delay. Kaya medyo medyo sablay na sablay ka dyan. Ngayon, bumabawi ka. Sinagasaan mo ngayon to si Amy Marcos. Na gusto namin yan. Palakpakan natin si Escudero dyan. Kaya lang, again, hindi pa kami tapos sa'yo doon sa impeachment ni Sara Duterte. Meron ka pa rin kakulangan doon. Anyway, pakinggan natin yung mga sinabi ni Chis Escudero at pakinggan natin yung isasagot ni Amy Marcos. The Senate hearing on former President Duterte's arrest also saw Senate President Francis Escudero and the Senate panel head, Senator Amy Marcos, clashing over the release of a resource person who was cited in contempt. Senator Marcos expressed her frustration after Escudero refused to sign the contempt order against Special Envoy on Transnational Crimes, Ambassador Marcos Lacanilao. Lacanilao was grilled for signing documents tied to Duterte's arrest. After being detained for supposedly lying, he was released just hours later on Escudero's orders. Senator Marcos called Escudero's move a slap on the Senate's authority, but Escudero hit back, saying Marcos disregarded the rule requiring the Senate President's approval before any resource person is detained. Escudero adds he will not allow the Senate to be weaponized for petty political gain, especially by those seeking re-election in the 2025 midterm polls. So, ayan, magtanda na kayo. Nakakala nyo kasi, dahil may mga pangalan na kayo dyan sa Senado, akala nyo, lahat ng gagawin nyo ay uubra na. Akala nyo, wala nang sisita sa inyo dyan. Amy Marcos, Bato de la Rosa. Akala nyo, mga siga-siga na talaga kayo. Sablay kayo dyan. Hindi naman nakakagulat yung ginawa nyo, yung payanig nyo. Again, dapat ang kinulong nyo dyan, ang pinakulong nyo, pinakontempt nyo, si General Torre o kaya si General Marbil. Ang problema, naiisip na ni Bato de la Rosa yan. Kung si General Torre ang kinontempt niya o kaya si General Marbil, lalong malaki ang problema niya pag dumating yung arrest warrant niya. Kaya namili siya nung pinaka-lame.
Wala yung payanig mo ba to? Wala yan. Hindi nakakagulat yan. Yung pinakamabait pa, yung pinakamabait, ang iyong kinana, ang iyong ipinakulong. Ang problema, abusive din kayo. Kailangan pirmahan pa ni Chis Escudero yung ginawa niyong contempt na na ruling. Kinulong niyo yung tao nang wala pang pirma ang Senate President. So napahiya tuloy kayo. Pahiya kayo diyan. So ano ba yung mga na bring up na issue diyan sa third hearing na yan? Yun nga, paulit-ulit na tanong. Yung tinatanong ni Amy Marcos na parang pinipilit niya na ito daw ay planado. Itong pag-aaresto ay planado. Pambihira naman. Natural yan. Any police operations dapat planado. Amy Marcos. Hindi pa pwedeng walang plano-plano dyan. Ano ba yung pinatutunguhan ng tanong mo? Plinano ba ito? Natural, plinano yan. Kahit na wala pa yung warrant, pero may paparating na warrant, especially kung napakalaking personality, pinaplano po yan. Aanga-anga si General Torre kung hindi niya planuhin yan. Naintindihan niyo po, Senator Amy? Hindi po pwedeng yung ganyang klaseng pag-aaresto walang plano. So yung tanong mo na plinano ba ito, natural. Hindi ba pwedeng walang plano ganito kalaking pag-aresto? Ano po yan? Hindi na kailangan i-memorize yan. Tatanong mo, pinipilit niyo pa sino nag-utos. Yan, hindi na kailangan i-memorize yan. Alam na alam mo, Amy Marcos kung sino ang nag-utos niyan. At alam na alam mo rin na yung mga direksyon ng tanong mo na yan, hindi rin nila sasabihin diretso kung sino nag-utos niyan. Dahil mga tauhan lang yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Amy Marcos? Kaya nga yung tanong nyo useless talaga. Paulit-ulit yung tinatanong sino nag-utos, plinano ba ito? Lahat yan. Plinano talaga. At yan talagang may nag-utos. Pero hindi manggagaling sa bibig nila General Torre yan. Ano ka ba? Obvious yan. Ngayon, kung pinaghihinalaan nyo yung presidente ang nag-utos niyan, di ipatawag nyo kung kaya nyo. Hindi yung ganyang pipilitin nyo yung mga tauhan na ituro kung sino yung nag-utos sa kanila. Hindi magsasalita yan, alam nyo naman. Kahit na dikdikin nyo pa yung mga ilong yan. Ito naman si Bongo. Balik na naman siya doon sa drama niya. Balik si Bongo sa drama niya na matanda na, fragile na, wala na magagawa yan, hindi na tatakbo yan, hindi na nga makapagsintas ng sarili niya, hindi na maisuot yung medyas na mag-isa. Alam namin yun, Bongo. Alam namin yun. Sa edad niya yan, mahihirapan na talaga siyang magtali ng sintas, mahihirapan na siya magmedyas. Pero, hindi yan dahilan para hindi arestuhin sa laki ng kasong hinaharap niya. Naintindihan mo, Bongo? Crime against humanity ang haharaping kaso ng tinatawag mong Tatay Digong. At baka nga kasama ka pa dyan sa demanda. Ganon na rin si Bato de la Rosa. Crime against humanity, pagkatapos lahat ng rights gusto nyong i-exercise. Lahat ng rights gusto nyong i-observe. Samantalang, yung mga libo-libong pinagpapatay, talagang iniwasang gawa ng investigasyon, iniwasan talaga na dumating ang time na pag-aresto sa kanya, lahat hanggat maaari walang dokumento. Kaya nga itong issue rin ni Cayetano na violated yung human rights,
Wala daw accountability, wala sa tamang proseso, walang due process. Again, Senator Cayetano, kaya na-aresto ang boss nyo, kaya na-aresto yung tatay digong nyo, precisely because ino-observe natin ang human rights. Ino-observe natin ang human rights ng mga naging biktima na libo-libo. Ito isang tao lang to. Kahit na pa, presidente pa siya. Lahat tayo equal dapat sa batas. Hindi po porke dating presidente to, human rights na lang ng dating presidente ang titignan nyo. Again, uulitin ko para marinig nyo maayos. Baka hindi nyo maintindihan. Ang sinasabing mong violation of human rights, ang pag-aresto kay Digong Duterte, ang pag-aresto sa kanya, ang pagdala sa kanya sa dahig na kinalimutan na ibang proseso, it is because of human rights violation. It is because we are observing the human rights of the victims. Kinalimutan natin yung human rights ng boss nyo dahil sa libo-libong biktima na na-violate ang human rights. Yan ang dahilan yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pinagpipilitan nyo, Bongo, Cayetano, Amy Marcos, na walang due process, na na-violate ang human rights ni Digong Duterte. Tanggapin nyo na ang katotohanan na kung merong human rights violation dito, inobserve naman dito na dapat protektahan nyo din, na dapat nyong protektahan din, inobserve dito yung human rights ng mga biktima na libo-libo. Halatang halata ang pagiging mga pagiging mga discriminating ninyo sa mga mahihirap. Pagiging discriminating ninyo sa mga walang kakayahan, sa mga walang mga pwesto sa gobyerno, na nasa pinakamababang pwesto sa ating lipunan. Yung mga pinagpapatay, ni walang hanap buhay ang iba dyan. Ni halos hindi kumakain yan 3 beses sa isang araw. Kaya ba, hindi nyo na iniintindi ang human rights nila? Kaya pinagdidikdikan nyo ang human rights ni Digong Duterte? Baliwala kasi sa inyo yung human rights ng mga taong mahihirap. Kaya ganito ang pagtatanggal nyo kay Digong Duterte. Kasi pinagpipilitan nyo, nasa batas yan, na dapat ganito, inisa-isa pa ni Cayetano. Ang galing, ni-research niya lahat. What? Ang dami mga na-violate daw sa batas. Lalong-lalo na tungkol sa human rights. Hoy! Cayetano! Tingnan mo naman yung human rights violation na ginawa doon sa mga biktima. Senador kayo. Dapat tinitignan nyo rin yan. Hindi yung human rights lang nung tatay digong nyo. Hindi importante sa inyo yung human rights ng mga taong may hirap na biktima. Kaya nakaka-turn off kayo. Hindi namin kayo titigilan dito sa social media. Dahil sa pagiging one-sided nyo. Kinakampihan nyo lang yung tatay digong nyo na mayaman na dating presidente. Oh no! Pero yung mga na-violate ang human rights ng mga biktima ng EJK, ni hindi nyo man lang binabanggit. Ni katiting, wala kayong pagbanggit. Nakawawa naman na violate ang human rights nila. Masyado kayong nagdidepende sa batas. Pero ang batas na sinasabi nyo, ina-apply nyo lang kay Digong Duterte. Hindi nyo ina-apply doon sa mga naging biktima ng human rights violation. Etong si Bongo, again, ulitin ko. Pati na rin si Bato de la Rosa. Bakit minadali? Bakit minadali? Hindi naman daw tatakas na yan dahil mahina na.
Alam mo, Bato de la Rosa, alam mo talaga ang dahilan nito kung bakit minadali ang pagdala kay Digong Duterte dyan sa dahig. Alam mo yan, pulis ka. Alam mo yan. Kaya lang, nagmamaangan ka dahil gusto mong idiin si General Torre. Pero, kung itong si General Torre ay nagtulog-tulugan sa pansitan yan, nagpakaang-kaang yan, at nagkagulo, mapipintasan nyo pa. Sasabihin nyo pa siguro, tatanga-tanga ka, hindi ka swift kumilos, hindi ka mabilis kumilos. Kailangan pa ba naming sabihin yan sa inyo na yan, kaya ginawa ng mabilisan yan? Dahil itong si Digong Duterte, threat yan sa national security. Kung yan ay tinatagal, nagkagulo dyan. Alam naman natin, mula pa nung bago upo pa lang si PBBM, ang bukang bibig niyan, mga sundalo. Palagi niya pag may rally, pag ini-interview, anong gagawin ng mga militar? Pati si Sara Duterte. Lagi nila sinasabi, palagi nila gina-agitate ang mga sundalo. Tatanungin ko mga sundalo kung susuportahan pa nila ang isang presidenteng bangag. Naririnig niyo palagi yan. Nagsalita ba kayo tungkol dyan? Kinontra niyo ba yan? Wala kayong sinabi. Hindi nyo kinukontra yung mga pinagsasabi ni Digong Duterte. Halos inciting to sedition na ginagawa. Ngayon, kukwestiyonin nyo yung pagmamadali. Yung boss nyo mismo ang reckless magsalita. Palaging nag-a-attempt siya i-agitate ang militar. Kasalanan niya rin yan. Kaya minadali ng mga pulis na madala yan sa dahig. Ang argumento nyo ginagawa dito sa hearing ninyo, ina-assume nyo na walang kasalanan kasi yung tatay Digong nyo. Given yan, may mga followers pa si Digong Duterte, pati na sa military. Meron yan. Yan ang dahilan, kailangan pa ba i-memorize yan? Yan ang dahilan kaya minadali yan. Alam nyo rin yan, alam ko. Alam nyo rin yan. Nagmamaang-maangan lang kayo. Kasi gusto nyo, pag-usapan dito, alagay kayo sa limelight at yung future arrest warrant ay ma-avoid ninyo. Dahil malamang-lamang, Bato, susunod ka na. Hindi pa natin alam si Bongo. Pero, yung mga argumento ninyo na kesyo matanda na, kesyo hindi na makapag-suot ng medyas, walang due process, walang na-violate ang human rights, plinano, sino nag-utos, lahat ng yan sinagot na ng tama eh. Paulit-ulit na lang kayo. Lahat ng yan, ina-assume nyo kasi walang nagawang krimen. Ang problema, merong aligasyon na maraming pinatay at maraming krimen na nagawa ang boss nyo. Kaya yan ang dahilan, kaya minadaling madala sa dahig. Kung yan walang pagdududa na walang ginawang krimen, na yung mga namatay dito ay walang kinalaman sa presidente, na walang nag-utos sa mga nagkamatayan dito sa mga kalsada na libo-libo, at hindi dawit sila Bato de la Rosa, hindi dawit yung mga nakaraang PNP chief, hindi dawit ang presidente, paghihirapan ba ng gobyerno na yan ay arestuhin at dalhin sa dahig? Kung walang kasalanan yan? Kaya Bato de la Rosa, paghandaan mo rin yan. Dahil obvious na kasama ka sa demanda. Kaya ngayon, masipag ka pang maglalabas, matapang ka pang lumabas dahil alam mo, wala pa yung warrant of arrest. Pero pag dumating yung warrant na yan, inamin mo rin naman magtatago ka na, hindi ba? Ang gagaling nyo magsalita eh. Na para bang walang nangyaring krimen nung panahon na nakaupong presidente si Digong Duterte. Yun ang malaking problema. Ina-assume nyo na walang kasalanan. Kaya yung human rights violation, yung proseso, etc., yung pagtali ng medyas, ay pagtali ng sintas, pagsuot ng medyas, lahat binibring up nyo para magmukhang aping-api yung tatay Digong nyo, na kung tutuusin,
Ang sabi nga kung hihiramin ko yung salita ni Ronald Llamas, hindi nakakaawa yung halimaw. Bakit kayo maaawa sa halimaw? Sabi nga ni Ronald Llamas. Sa totoo lang, ang Tatay Digong nyo, suspect sa libu-libong murder. Crime against humanity. Pagkatapos, ibabalik-balik nyo yung mga issue na to. Again, human rights violation ni Cayetano. Cayetano, tama yung mga binabasa mo sa libro, sa konstitusyon. Tama yan. Magaling yung pagre-research mo. Ang problema, ina-apply mo lang yan doon kay Tatay Digong ninyo. Kung binayolate man yan, para na-observe naman ang human rights ng mga biktima, sorry ka na lang. Hindi mo pwedeng ganyan na pag-apply ng batas, Mr. Cayetano. I-apply mo kay Digong Duterte, hindi applicable do sa mahihirap na tao. May human rights din ang mga taong pinagpapatay. May human rights din yung mga taong naapektuhan ng pagkamatay nila. Yung mga pamilya nila, may mga human rights yan. Hindi dahil former president yan na lang ipagdidiinan nyo na may human rights. May human rights din yung mga biktima. Kaya yung argumento ninyo, malamang kung yan ay sa law school, mananalo ka dyan sa argumento mo. Pero sa totoong buhay, hindi matatanggap ng mga biktima, hindi namin matatanggap ng mga mamamayang Pilipino na yung Tatay Digong ninyo ay dapat dumaan sa due process, na dapat hindi ma-violate ang human rights, pero yung human rights ng mga biktima ni hindi nyo man lang binabanggit. Oh no! Masyado kayong one-sided. Anyway, hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. At para doon sa mga ngayon lang nakapasyal sa channel ko, kindly subscribe. Kindly hit the notification bell. At pakashare na rin po nang sa ganon lumaki ang ating community at marami makaalam tungkol sa ating mga discussion dito sa ating munting channel. At hindi tayo magsasawang paalalahanan itong mga kamukha nila, Senador Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Amy, Senator Cayetano at iba pa dito sa ating EJ Morse Prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Maraming salamat po for joining me today, mga kapatid, mga kababayan, at magkita-kita